Alright guys, so good morning from the city of Mati. So today is April 12, 2025 and itutuloy natin yung biyahe natin. So today is riding day number 14. So from the city of Mati, plano natin pumunta sa last checkpoint natin, which is ang General Santos City. So doon tayo magpapahinga sa General Santos. But before that, as you can see, hindi pa rin tayo nakakabili ng side mirror. So sa Davao City siguro guys, kasi may nakita ko sa Facebook Market na meron sa Davao City. So doon tayo bibili mamaya. So sana makabili na tayo guys, kasi hindi talaga ako komportable ng kulang yung side mirror natin. Lagi ako napapalingon. At siya nga pala guys, today is Saturday, so expected natin makakakita tayo ng maraming riders ngayon. As usual, this is Davao Oriental, so marami talagang gustong mag-ride dito guys. Hindi talaga dito, hindi nakakasawa kahit malayo. So yun na nga guys, dito side trip lang tayo dito. So nag-aral tayo ng free diving. Tinuruan lang tayo ng kabatch natin, spearfish. So yun din. May nakita tayong spear gun. Isa sa reason natin bakit tayo nag-aral ng free diving, kasi gusto ko rin matuto mag spearfishing. So siguro pag confident na tayo sa free diving, next stage na tayo, ang spearfishing, di ba? Hindi kasi tayo pwedeng magpa-basta-basta na lang sa free diving at saka sa spearfishing, kasi medyo delikado. Salamat tayo sa pagkani, City of Mati. Labas na tayo ng City of Mati. So ang susunod na bayan is yung bayan ng Lupon, which is 16 kilometers according sa marker guys. Siya nga pala guys ha, yung mga side trip natin hindi ko na video, kasi usually yung mga side trip natin bumibisita lang ako sa mga kakilala natin. So para ma-maintain yung private life nila, so hindi na ako nagbi-video pag dumating ako dun sa lugar ng mga kakilala natin. But guys, dito na tayo sa may rotonda. So kung kakaliwa tayo dyan is papunta sa Governor Generoso, and kung diretso tayo is papunta ng Lupon. So sarap din pumunta sa Governor Generoso guys, pero next time na siguro. Dito muna tayo, uwi muna tayo guys, tapusin muna natin to Philippine Loop natin, and then saka na tayo bumalik sa Governor Generoso. So kung hindi ako nagkakamali guys, bayan na to ng Lupon, pero nasa may labasan pa to ng Lupon. So wala pa tayo sa sentro niya. Alright guys, so pinakabayan ng Lupon. So ito yung suki nating Caltex guys, pero di na muna tayo nagpagas kasi 3 bars pa rin tayo. Marami namang gasoline station dito sa unahan, kaya di na natin kailangan magpagas agad. Alright guys, so approaching na tayo sa boundary ng Davao Oriental. Balik-balik baya ha. Salamat sa pagbisita. So ito na po yung Davao Oriental. Daming mga turista guys. Alright guys, so pinakabayan ng Pantukan. So medyo malaking bayan din to guys. Meron silang McDonald's at Jollibee. Alright guys, so Municipality of Mabini, Province of Compostela Valley. Di na siya ngayon Compostela Valley guys ha, Davao de Oro na siya ngayon. So malaki-laki nga rin pala tong Davao de Oro, no? Kasi yung Nabunturan, Davao de Oro na yun eh. Ang Mongkayo ba yun? Yung pinakaunang bayan ng Davao de Oro. So medyo malaki rin siya. We are now leaving the municipality of Mabini.
So kung di ako nagkakamali guys, Mako na ito. Ayun na nga. So welcome to Mako, Davao de Oro. So ang susunod ata na bayan sa Mako is Tagum. Pero sa diversion road tayo dadaan. Di na tayo papasok sa pinakabayan ng Tagum. Alright guys, so palabas na tayo ng bayan ng Tagum. So kagaling lang natin sa diversion road, doon tayo dumaan. So ngayon on the way na tayo sa Davao City. Davao City na. So ito yung checkpoint nila bago ka papasok sa Davao City. So dito tayo. So officially nasa Davao City na tayo guys. So magko-contact lang tayo ng tao dun sa Facebook Market, and then dun na lang tayo makikipag-meet up sa SM Lanang para malapit lang. Alright guys, so Davao City Coastal Road. So first time natin dumaan dito. Buti na lang dito tayo pinadaan ni Google Map. At least nakita din natin yung coastal road, di ba? So Digo City na tayo guys. So time check natin, it's 2:43 na ng hapon. So siguro nasa may more or less 2 hours na lang yung biyahe natin papuntang General Santos City. Siyempre kasama na doon yung pahinga kasi magpapahinga naman tayo eh. So siguro maghahanap lang tayo ng 7-Eleven dito para makapagpahinga tayo ng konti. Then back ulit tayo papuntang General Santos. Alright guys, update natin. Andito na tayo sa may Sulop, Davao del Sur. So according kay Google Map, meron pa tayong 1 hour and 23 minutes sa babiyahiin papunta sa General Santos. Pero of course hindi naman yan masusunod kasi magpapahinga pa tayo dito sa may Sulop. Hanap lang tayo ng 7-Eleven. So kanina pa naman may dinadaanan tayong 7-Eleven, pero naisip ko dito na lang sa may Sulop. At least medyo malapit na doon sa may bundok na tatawirin natin. Kasi from Davao del Sur papunta sa South Cotabato. South Cotabato yun, nandun yung General Santos City. So parang in between nila is may bundok na nasasakupan natin ng Sultan Kudarat. So yan yung tatawirin natin papunta sa General Santos City. So welcome to Sarangani Province guys. So nagkamali pala ako ng sinabi kanina, parang Sultan Kudarat yung sinabi ko. Hindi pala, Sarangani Province pala yun. So itong Sarangani Province guys, ito lang yung probinsya na in between ng South Cotabato at saka Davao del Sur. So pag matawid natin tong bundok na to, pababa tayo sa General Santos City. So South Cotabato na yun. More or less 1 hour na lang yung babiyahiin natin papuntang General Santos City. So time check natin guys, it's 3:42. So yun na nga, nagpahinga tayo sa 7-Eleven kanina. Wala tayong nadaan ng gasoline station. So 1 bar na naman yung fuel gauge natin guys. So ngayon naghahanap tayo ng gasoline station na pwede nating pagpagasan. Alright guys, so nagpagas up lang tayo dito sa may Malungon, Sarangani Province. So nagpagas lang tayo ng 150 just to make sure na aabot talaga tayo ng General Santos. Kasi kanina 1 bar na lang eh. So ayaw ko namang i-risk yun. Baka maubusan tayo ng gas dyan sa gitna ng bundok. GG tayo. So Barangay Malandag guys, bayan pa rin ng Malungon, Sarangani Province.
So isa lang palang ano no, ngayon ko lang din naalaman na isang munisipyo lang pala ang pagitan ng Davao del Sur at ng South Cotabato. Isang munisipyo lang pala. So anyways guys, hindi ko alam kung gaano pa tayo kalayo sa General Santos City, pero I'm sure malapit-lapit na tayo. So titignan na lang natin yung marker. So time check natin ngayon is 4:21 na ng hapon. Welcome to Jensan, sabi ni Mang Inasal. So General Santos City na tayo guys. And I'm not sure kung anong gagawin natin ngayon. Diretso ba tayo dun sa may hashtag Jensan nila, or sa accommodation muna tayo? So tingnan lang natin kung anong meron. So anyways, nasa Jensan na tayo. Time check 4:32 na ng hapon. So tamang-tama lang naman. Nag-decide na tayong bukas na lang tayo pupunta dun sa marker ng General Santos City. So ngayon diretso na lang tayo sa may hotel para makapagpahinga tayo. And then bukas ng umaga diretso tayo dun sa marker, pipicturean lang natin, and then back tayo papuntang Cagayan de Oro. So yun na lang yung plano natin guys, kasi medyo hindi ko mahanap sa Google Map kung saan banda yung marker eh. So magtatanong-tanong pa tayo. So nag-decide na lang akong bukas na lang natin puntahan yun. The next day. Alright guys, good morning. Andito tayo ngayon sa General Santos City. And pupuntahan natin yung last checkpoint natin, which is yung mayroong hashtag Jensan nila. So doon daw yung sa may plaza according sa security guard kahapon. So ngayon lang tayo magpapapicture. Then after that, diretso na tayo uwi sa Cagayan de Oro. After na last checkpoint natin, and then doon na tayo sa start up gasoline station natin. Yun yung pinaka last na pipicturean natin, and then officially matatapos na yung Philippine Loop natin. So konting kembot na lang guys at matatapos na rin natin to. So time check natin ngayon guys 5:11 ng umaga. And then hopefully darating tayo ng Cagayan de Oro bago dumilim. So sakto lang naman yung takbo natin. Di naman mabagal, di naman din mabilis. So chill lang tayo guys, kasi matatapos na rin tong loop natin eh. So namnamin natin ang pagmomotor, kasi di natin alam kung kailan to mauulit. Lalo na sa aming may mga trabaho, hindi talaga alam kung kailan to mauulit. Alright, so according kay Google Map guys, nasa 3 minutes na lang or 900 meters away ang plaza nila, kung saan nandoon yung hashtag Jensan nila. In fairness guys ha, sa paglibot ko nitong Mindanao leg, wala pa talaga akong nakitang looper. Wala akong nakasabayan. Ganda ng moon guys, so tingnan nyo, full na full. Hindi ko lang alam kung kita sa camera natin ha, pero full na full, sobrang laki niya. Alrighty, andito na tayo guys. Dito na lang sa may unahan. And today nga pala is Sunday, and malapit tayo sa may simbahan, kaya mayroong ganito. Mag-Holy Week na rin.
Tapos na natin yung mga checkpoint. So ang natitira na lang is yung first and last gasoline station na pipicturean natin. Malapit na matapos yung loop natin. Pero kaya namang tapusin ngayong araw. Kaya lang feeling ko gusto kong magpahinga sa Cagayan de Oro eh. So titingnan lang natin kung anong magandang gawin. Siguro kung maaga-aga tayong dumating sa Cagayan de Oro, tapos maisipan kong dumiretso na lang sa Marawi City, edi tatapusin natin ngayong araw. Yun, mabuti na lang talaga maaga tayong umaalis dito sa Jensen kasi mainit talaga ang General Santos City. Kaya mas maganda talagang maaga tayong umalis. Alright guys, so nga pala, today is Sunday. So as you can see guys, ang daming nagra-ride. Tingnan nyo, may mga lady rider. Ay, OBR ba yan? Oo, OBR. Pero grupo sila. Merong speed limit dito 40 kilometers. Pero sila mga lokal yan dito. Kaya sabayan natin yung facing nila kasi alam siguro nila kung saan yung may huli. Bayan ng Pulumulok. And time check natin 5:49 ng umaga. Bayan ng Tupi. So ito na yung pinaka-poblasyon niya. So medyo naangat pala yung Tupi, no? Ayun, no, may sea of clouds dun sa may unahan. Akala ko nasa patag lang ng Tupi eh. Medyo nasa taas pala siya ng bundok. Kaya pala malamig dito. Ganda ng Jollibee nila, oh. Ganda ng pagkakapwesto. Alright guys, so thank you and come again na daw. So City of Coronadal. Alright, City of Coronadal. So dalawang munisipyo lang pala yung pagitan ng Jensen at saka ng Coronadal. Tupi and Pulumulok lang pala. Katapos lang natin magpahinga at kumain sa may 7-Eleven. Then nagpa-gas up din tayo sa may Shell station dito sa Coronadal City. So time check natin 7:20 na ng umaga. Medyo matagal-tagal din yung pahinga natin guys. Pero okay lang yun. Hindi naman tayo nagmamadali. So next stop natin guys, maghahanap lang tayo ng motorcycle shop para magpa-change oil lang tayo. So after nun, back na tayo, dire-diretso na to Cagayan de Oro. So according kay Google Map kanina nung tinitignan ko, nasa may 7 hours ang babiyahiin natin from Coronadal City to Cagayan de Oro City. Tingnan lang natin kasi hindi naman tayo mabilis magpatakbo. Chill ride lang tayo. Guys, tingnan nyo tong daan na to, no? Sobrang ganda. Hindi ako palaging nakakadaan dito ng motor. Or parang hindi pa ako nakakadaan dito ng nakamotor. First time ko atang magmotor dito eh. Pero yung 4 wheels palagi. Pero yung motor parang first time ko. Ganda, oh. Sarap magmotor dito guys. Sa lugar ng nanay ko. Proud na proud eh. And officially na nga pala, naka 40,000 kilometers na tayo kay Honda Click. And as you can see, we're still alive and kicking. Bumabiyahe pa rin tayo. Nasa gitna pa nga tayo ng biyahe. Pauwi pa tayo. And meron pa tayong more than 7 hours na babiyahiin. Pauwi ng Cagayan de Oro. And then more than 3 hours na naman na babiyahiin from Cagayan de Oro to Marawi City. So, mahaba-habang biyahe pa yan.
So welcome to Tacurong City, Sultan Kudarat guys. And nagba-bounce tayo. Okay. So andito nga pala guys yung mga local wares nila oh. So may mga duyan, upuan, meron ding taddaran. Ako bumibili ako dito yung paitlugan ng manok. Yun yung binibili ko dito eh. May ano parang silang ano. Basta any rattan wares at ayan eh, kung hindi ako nagkakamali. Rattan at saka kawayan siguro. Hindi ako nagkakamali. Meron yan sa Tantangan at saka dito sa ano guys ah. Doon sa boundary ng ano Tantangan at Tacurong, Sultan Kudarat. Alright guys, so province of Maguindanao na tayo. By Mariam Mangudadatu. So Barm region na tayo guys. So bayan ng Buluan. So dito guys, mag-iingat na tayo sa mga kalsada kasi itong tatlong bayan na magkakasunod-sunod, pangit yung kalsada dito. So ingat-ingat tayo, lalo lower CC yung motor natin, maliliit yung mga gulong. So ramdam talaga natin yung lubak kapag nalubak tayo dito guys. So alright guys, nasa bayan na tayo ng Tulunan. So time check natin 8:37 na ng umaga. So di pa rin tayo nakakapag-change oil. So maghahanap pa rin tayo ng motorcycle shop. Di na ako naghanap dun sa may Buluan at saka sa may Dato Paglas. Medyo pangit yung kalsada doon, kaya mas pinili kong dumiretso na lang. Dito tayo maghanap sa Tulunan or sa Mlang. At least dito maganda na yung kalsada. Okay guys, so andito na tayo sa Mlang. Dito na rin tayo nakapagpa change oil. So far so good naman. Time check natin ngayon, it's 9:29 na ng umaga. So wait lang, asan ba tayo dito? Diretso. Sure muna natin guys, baka mawala tayo. Baka mawala tayo. Oh, kita nyo? Kita nyo guys, muntik na tayong mawala guys. Sabi ko na nga ba. Ay nako, trust your instincts. Yun lang talaga. Alright guys, so welcome to Cabacan, North Cotabato. Kung nakasubaybay kayo dun sa mga video ko guys, dito kami dumaan nung pamunta kami at yung pabalik kami galing Culagsing guys. So ito yung Cabacan, North Cotabato. So time check natin ngayon. Okay, hindi makita. Time check natin ngayon guys, it's 9:58. 9:58 na ng umaga. And weather check, okay pa naman. Lakas pa naman tayo. So pwede na natin to dire-diretso papuntang Cagayan de Oro. Alright guys, so poblasyon ng Carmen, North Cotabato. Emphasize natin yung North Cotabato guys kasi ang daming Carmen sa buong Pilipinas. Okay guys, so andito pa rin tayo sa may Carmen, pero papunta na tong Bukidnon. So check out the view guys, tingnan yung rolling hills sila oh. Ganda, di ba? Rolling hills ng Carmen, North Cotabato. So ito nga pala is nasa boundary na ng North Cotabato at ng Bukidnon. So ang susunod na bayan dito is bayan na yan ng Bukidnon. Alright guys, ito na yung boundary ng North Cotabato at ng Bukidnon. So stop pa rin tayo. Ewan. And diretso. Okay. So yung tubig guys may halong chlorine.
Alright guys. So bayan ng Kibawe. So malaglag nga pala yung ano natin, yung raincoat natin. Buti na lang tinuro nung mga naka big bike, sinabi nilang nalaglag yung ano, yung raincoat natin. Buti na lang at na-recover pa natin. Sayang naman yung raincoat eh. Magagamit din natin yun. Oh, may bagong land bank. So bayan ng Kibawe guys. And time check natin 11:47. Okay guys, so bayan ng Kitaw-Taw. Itong bayan ng Kitaw-Taw guys, madadaanan mo din to kung galing ka sa Davao City, tapos via Bukidnon, madadaanan mo din yung Kitaw-Taw. Malapad tong Kitaw-Taw eh. So medyo maliit lang yung poblasyon niya. So, ang ganda ng view doon guys, oh. Wow. Okay guys, so kakagas up lang natin doon sa may Shell, dito sa may Shell Maramag. So ngayon didiretso na tayo sa bayan ng Pangantukan, kasi dito tayo dadaan sa Talakag papuntang Cagayan de Oro. Wala, hindi na ako nag Google Map kasi alam naman natin yung kalsada guys. And then kung di ako nagkakamali, nasa may more or less 2 hours and 30 minutes ay yung babiyahiin natin papunta sa Cagayan de Oro galing dito. 2 hours and 30 minutes. Siguro ilagay na natin sa 3 hours. So time check natin ngayon, it's 12:52, almost 1 PM. So estimated time of arrival natin sa Cagayan is 4 PM. Check out this view. Wow, ganda, di ba? Ganda. Grabe, lapad. Putik na yan. Kung kailan naghubad na tayo ng raincoat, ayan, umuulan na naman. Ano to? Ito na ba yung sumpa ng Talakag? Gagi, kakatanggal ko lang ng raincoat tapos umulan na naman. Alright guys, so tingnan nyo tong pababa na ito guys. Lalim. Alright, so ito na yung boundary ng Misamis Oriental at ng Bukidnon. So itong bridge na to guys. So ngayon officially Misamis Oriental na tayo. So yun na nga guys, paakyat na tayo sa Barangay Lumbia. So dami rin palang tumatambay dito guys, oh. Yun, sana all. Sana all. Well anyways guys, so pag akyat natin sa Barangay Lumbia, doon ko natatapusin tong video natin ngayon. So bukas na lang natin tatapusin yung PH loop natin, which is 2 hours lang naman kasi sa Iligan City naman tayo nag-start eh. So doon tayo sa Iligan City nagsimula, and then doon din natin tatapusin yung PH loop natin kung saan tayo first nagpag-gas up. Alright? Alright. One eternity later. Alright, so good afternoon guys. So ito na yung final day ng Philippine Loop natin. So today nga pala is April 20 or 21, I'm not sure guys. Hindi na ako updated sa date natin ngayon. Basta ngayon is Easter Sunday. Yun lang ang sigurado ko. So yun na nga, Easter Sunday ngayon. Time check, it's
2:31 na ng hapon. So nagpahapon na ako guys kasi sobrang init ng panahon natin ngayon. 2 oras lang naman yung biyahe natin papuntang Iligan City, which is ang pinakahuling checkpoint natin. Hindi naman siya checkpoint guys, sa Iligan City tayo nagsimula, kaya doon din tayo magtatapos sa loop natin. So 2 hours lang naman ang layo niya galing dito sa Cagayan de Oro. So minabuti kong magpahapon na kasi grabe, sobrang init talaga ngayon. Nung galing tayo sa Jensen, pagdating natin dito sa Cagayan de Oro, nagkasakit tayo dahil dun sa bigla tayong inulan. Grabing ulan yan. Wala man lang warning na uulan siya, biglang buhos lang. So yun na nga, nagkasakit tayo. So kailangan natin magpahinga. Nagpahinga tayo ng mga ilang araw din before natin tinuloy ito. So today, this will be our last 2 hours ng Philippine Loop, solo Philippine Loop natin guys. So yung iba, nagdadalawang ano na sila, pangalawang loop na nila. Ako ngayon ko palang tatapusin. Alright guys, so bayan ng Gitagum. So ang susunod na bayan dito is ang bayan ng Libertad. Hindi ko na masyadong na-video yung mga bayan na dinaanan natin kasi the same lang naman kung nakasubaybay ka dun sa mga videos namin, sa mga videos ko, ilang beses ko nang dinaanan tong bayan na to. Kaya hindi ko na masyado silang pinapakita sa mga videos ko ngayon. We are entering the municipality of Initao. Ito nga pala yung famous na forest nila guys, bayan ng Naawan. Welcome to Iligan City. So kakapasok lang natin sa Iligan City guys, the city of waterfalls. So gas check natin guys, ito nagbi-blink na pero abot pa siguro yan doon sa gasoline station na sinimulan natin. So abot pa siguro yan guys, tiwala lang. So Iligan City na guys. So as you can see naman guys, kayang-kaya naman ni Honda Click natin. So may mga questions nga lang sila, yung mga na-encounter kong mga nagtatanong. Tinatanong nila kung hindi ba daw ako nauubusan ng gasolina sa gitna ng kalsada. So depende naman kasi yan guys. So ang Honda Click natin, if I'm not mistaken guys meron siyang 220 to 230 kilometers per full tank guys. So depende naman, parang napaka-imposible namang di ka makahanap ng ng gasoline station within 200 kilometers, di ba? So depende na yan sa pag-budget mo sa gasolina mo. And then tingnan nyo naman to sa akin, tingnan mo, kanina pang tong Honda Click natin, kanina pa to nagbi-blink So hanggang ngayon meron pa rin. Siguro nakadepende din yan sa sa riding habit natin. Ako hindi naman ako mahilig pumiga, kaya siguro medyo malayo yung inaabutan ng motor ko. And then ano pa nga yung mga common questions nila guys. So aberya, wala namang naging aberya sa motor natin guys sa major. Ang masasabi ko lang na aberya is yung nabasag yung side mirror natin, yun lang. Yung repairs, yung mga chance na nasira siya, hindi siya umaandar, walang ganung nangyari sa atin guys. So kayang-kaya talaga ni Honda Click. So ano pa ba, flat tire, hindi rin tayo na flat ever since simula nung bumiyahe tayo hanggang ngayon. Hindi pa rin tayo na flat. Syempre maintenance guys, pag inabutan na tayo ng 1,000 kilometers, papa-change oil na tayo. So dito na tayo sa
Shell. So dito tayo nagsimula guys, and dito rin tayo magtatapos.